guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, kamusta na nga ba ako dito? Ngayong isang taon na ako. So, ayan, sumahod ako ngayon. Ito. Ayan. So, sumahod ako and this is for my 1 year na sahod sa kanila. Ito yung pang isang taon ko na sahod. Yung pang isang taon. So, baka ibig sabihin, yung buwan ba na isang taon ako, ito yung sahod ko. So, ayan, for 730. And then, ano nga ba yung pera ng Hong Kong? So, maganda siya guys. The more na malaki yung value, the more na lumalaki yung pera. So, ito 500. Ito yung 10. Ayan, tignan nyo kung gaano kaliit yung 10 sa 500. Ayan. Ayan. So, malaki yung difference. And ito, para siyang yung pera natin na 1,000 ngayon. Yung parang ano, hindi napupunit, hindi nababasa. So, parang ganon. So, ganyan yung 10 pesos. And ito yung 500. Ayan. And then, maganda yung pera nila. Ito yung 20. So, tatlo yung bangko nila dito na nagpo-produce ng pera. So, may iba-ibang kulay nito. Merong parang gantong kulay, oh. Parang gantong kulay. Meron ding green. Ayan. Sa 20 nila. Ito, parang isa neto is, nakalimutan ko na, parang orange. Ayan. So, ayan yung 500. And yung 10 is ganito talaga yung kulay niya. Hindi nagbabago. 100 is ganito. O, tignan nyo. 100 to na Shanghai Bank yung nag-produce. And ito is the Hong Kong. Ay, pareho lang. Pero diba iba? 100 siya. Ito ibang mukha. Nakaharap yung lion. Ito nakatagilid. Ayan. And then, ano pa yung iba dito? Ito, iba din. Iba, diba? So, paiba-iba sila ng mukha dito. Ano pa ba yung mukha ng pera nila dito? Kaya sabi ng kapatid ko, mag-uwi daw ako kasi nga ang ganda ng pera nila. Gusto ko din. Gusto ko mag-uwi or kahit itong isa, iba to. Ayan. So, 100. Basta yung 100 is pula. Yung malaking pera nila is yung 1,000. Yun yung parang red-orange yung mukha niya. Sobrang laki nun sa 500. So, ganito yung mukha ng pera nila. And, the more na malaki yung amount, the more na lumalaki yun din yung papel, yung size niya. And then, yung pera nila is 10 yung papel, 10, 50, and then 100, 500. Hindi pa ako nakakita kung meron silang 200. And then 1,000. So, yung coins nila, yung pangit, makapal siya. Sobrang kapal and ang bigat. So, kamusta na nga ba ako dito ngayong 1 year na ako sa kanila? So, kanina, hindi ko pa sana sahod ngayon kasi 31 pa lang. Yung sahod ko is ados pa. So, sinahuran nila ako ngayon. Narinig ko yung amo kong babae. Sinabihan niya yung amo kong lalaki na sahuran na daw ako. So, wala akong nakitang pera sa bag ng amo kong babae. Tapos, yung lalaki pumunta doon sa lugar. Yung computer room nila, meron kasi silang safety deposit doon. Dati wala yun. Binili lang yun nila simula nung siningil ko sila. And doon sila nag-iipon nitong pera. Doon nakatago yung pera nila. Last na nakita ko na nag-withdraw sila is 80,000 Hong Kong dollar and tinago nila doon. Nakita ko yung papel. Baka sabihin nyo marites na naman ako. Marites talaga ako. Kaya nga ako may vlog kasi marites talaga ako. Hindi sana ako dito nag-YouTube kundi ako marites. Char. So, tanggap ko na yon. Wag mo na ipaalam te. Char. Visit. And then, ano ba? So, ayun, inanda nila yung pera and then nakaupo sila sa sofa. Inantay nila akong lumabas na sa kusina ako naghuhugas. And then lumabas ako, naglagay ako ng tubig sa mga inumin nila, sa mga bottle nila, and nilagay ko sa kwarto. Pero nakita ko na yung envelope na pipirmahan ko and yung pera is nandun na. So, paglabas ko and then ngumiti ako sa amo kong babae, hindi ko na inantay na sabihin niya na sasahod ka ngayon. Alam niya na, ngumiti ako sa kanya and then sabi niya ay sasahod na siya, sabi niya ganun. Tapos ngumiti ako, sabi ko hala, 1 taon na ako. Sabi niya, na-shock siya, oh really, 1 taon ka na? Tapos sabi ng amo kong lalaki, what? Sabi ganun. Tapos sabi ng amo kong babae, 1 taon na siya dito sa atin. And then ayun, nagtumpok-tumpok silang tatlo, pati yung bata. And then tinuruan ko kasi yung bata kung paano mag-say ng thank you in Tagalog, salamat po. So yung bata is biglang
sinabihan siya ng tatay niya, paano mo nga sabihin yan sa Tagalog, sa salita nila. Tapos sabi sa akin ng bata, Jen, salamat po. Sabi niya gano'n. So natawa yung amo kong babae, natawa din kami lahat. And then nag-thank you yung amo kong lalaki and then babae sa akin. Sabi ng amo kong babae, ano daw yung pakiramdam na nag-isang taon na. Sabi ko talaga, nagulat din ako sa sagot ko. Sabi ko, I'm so proud to myself. Sabi ko gano'n, I don't know eh. Sabi ko, I didn't think also that I can reach one year. Sabi ko gano'n. Kasi parang na-shock sila kasi nga yun yung sagot ko. Kasi totoo naman talaga, 'di ba? Hindi ko ano na nga sa akin yung 3 buwan, ano na ako doon, masaya na ako doon. Nung umabot ako ng 4 na buwan, parang grabe na yung ano ko, yung sabi ko nabawi ko na 3 buwan kasi bawi ko na, 1 buwan bawi yung sahod, pero may mga binabayaran akong utang. And kaya umabot ng 3 buwan, parang doon pa ako nakaluwag-luwag ba. So sabi ko, nung naka-3 buwan ako dito, ay bonus na Lord, ano na, kung uuwi ako, may dala na akong pera. Nung naka-4 na buwan ako, tapos parang June, July, August, September, October, 4 na buwan, parang nasimulan ko na, nakabili na ako ng materyales sa bahay. Sabi ko, ay Lord, ano na, ito na, sabi ko ganun, parang nasimulan na ba. So thankful ako na umabot ako ng 1 taon and at least may napatunayan ako, may napundar ako kahit papano. So ayun, kamusta yung 1 year ko sa kanila? Mas nagbago sila, mas bumait sila, and mas may puso yung amo kong babae ngayon kaysa dati, kasi nga hindi na siya nagsiselos, hindi niya na ako pinag-iinitan, hindi na siya, alam mo yun, hindi niya na pinupuna yung mga gawain ko, pinapabayaan niya na lang ako. Dati hindi naman niya pinupuna, pero alam mo yung lalabas siyang nakasimangot, hindi mo alam kung bakit. Hindi naman siya nakikipag-away, basta lalabas lang siya nakasimangot. Minsan nakaganon na yung mukha, tapos pag binabati mo siya dati, minsan hindi siya sumasagot, so ganun siya. Napansin ko at 3 beses niya na or 2 beses niya nang ginawa sa akin yan. And then ano pa ba, pero sa lalaki mas bumait and mas alam niya na wala akong gusto sa kanya, so parang naging at ease siya, parang tropa yung ganun, parang ganun lang. May respeto, pero hindi katulad nung iba na nakasimangot ba, hindi ako ganun nakatulong. Sa bata, mas lalong lumapit yung loob ng bata sa akin. And ngayon, mas hindi na ako nasasaktan. Dati, kapag sinisigawan ako ng bata, parang nagdadamdam ako kagad, parang sama-sama ng loob ko na parang gusto ko siyang ihulog sa building. Ngayon, hindi na ganun yung nangyayari. Pag sinisigawan niya ako, sisigawan ko rin siya. So, naririnig yan minsan ng amo ko. Pag sisigawan niya ako, sisigawan para patas. So, pero nagugulat yung amo ko kasi nga, mas sa akin yung bata, mas nakikinig, mas sumusunod. Kahapon, sabi ko maligo na. Nagalit na din yung mama niya, sabi maligo na siya. Hindi talaga naliligo, hindi pumupunta sa doon sa CR. Sabi ko sa kanya, sige, iwanan kita dyan. Sabi ko gano'n, nandyan din yung mama. Sabi ko, sige, iwanan kita dyan. Ayaw mong umalis, sige, bye-bye. Sabi ko gano'n. And then naglakad ako. Hindi ko din alam sa sarili ko, hindi ko sure kung susunod siya sa akin sa CR o hindi, kasi nga may lapis siya na kapag pag tinutok niyang ganun doon sa sa papel is tumutunog. So hindi ko alam kung susunod siya sa akin, pero nagulat ako, bit niya yung papel and then yung ballpen na nagsa-sound. And then pumunta siya doon sa kusina, ay sa CR, pinatong niya doon sa toilet bowl yung yung notebook, and then yung lapis na tumutunog is andun din nagsa-sound. So na-shock din ako, and then yung amo kong babae, sobrang na-shock siya kasi nga yung bata, sabi ko lang sa bata, ayaw mong sumunod, bahala ka dyan. Sabi ko ganun sa kanya, alis na ako, bye-bye. Sabi ko ganun, and then pumunta lang ako, hindi ko na siya pinilit, pero mas siya, sumusunod na siya sa akin. And pinapabayaan na nga ako ng amo ko ako na nagpapainom ng gamot sa bata kasi mahirap siya painumin ng gamot. Pag sa akin, sabi nga ng amo ko ngayong babae sa akin nung gabi, kaya ako siguro sinahura, natuwa siya kasi nga hindi ko na inantay na dumating siya, pinainom ko na yung bata ng gamot. And sabi niya, you're so smart, sabi niya ganun sa akin, kasi nga hindi niya tinuro sa akin na gantong gawin pagpainom ng gamot, pero dahil nakikita ko siya, nagagaya ko na. So and then pa ba, kahapon pala napatunayan niya din na smart ako, char. So merong homework yung bata, and then kasi pagod yung amo ko, ako yung gumawa, ako yung naturo sa bata. Yung isang papel,
20 ata na mga picture lang, and kailangan mo siyang anuhin. Parang ano ba, mayroong laro na ganyan eh, yung parang hulaan mo ngayon kung ano yan, binigay doon. Halimbawa, mayroong cabinet, mayroong mesa, and mayroong upuan. So, nilagay ko dining room, hindi siya nagtugma. So, ang ginawa ko siyang furniture, and then tama. So, nagawa namin ng bata yun. And, kanina kasi, pumasok na siya sa English. So, chinek ngayon ng teacher. Meron 3 papel kasi yun. Yung isa nagawa ko. Sabi ko sa amo ko nung time na yun, check niya uli, double check niya, baka kasi may mali. Baguhin, sabi kong ganun. And then yung dalawa, yung amo kong babae, yung nagpagawa nun sa bata kagahapon din. And then, nung umuwi ngayon nung gabi, chinek namin, yung akin nagawa ko is all correct. Tapos yung doon sa amo kong babae, yung isang papel may 2 wrong, and sa isang papel may 2 wrong din. Kasi walang ano ngayon, nanibago yung amo kong babae kasi walang kodigo sa baba. Parati kasi yun merong kodigo, merong answer, kaya hindi na kami namong problema. And ngayon is wala. So ano talaga, sariling sikap talaga namin na answeran yung papel na yun, and tinuturo namin sa bata. Kaya na-ano din ako, na-shock din ako kasi nga tama lahat ng tinuro ko sa bata. Natakot nga ako baka may mga mali doon sa naturo ko. Kasi mahirap siya guys. Merong doon bata na nagbabasa and hindi siya pwedeng studying. Ang tagal kong nag-isip hanggang sa naisip ko learning. So, duha-duha pa yun. Yung parang alanganin ako kung tama yung sagot ko or hindi. Pero thankful naman kasi correct lahat. And ngayon mas bumait sila, mas naging mapagbigay sila. Kasi nga napapansin nila na mapagbigay ako. Hindi ako nagbibilang ba kung ano yung kaya kong anuhin. Halimbawa, pag katulad sa pagkain ko, bumibili ako ng akin, hindi ko kailangan magmakaawa sa kanila. And nung nakaraan, yung bata is walang gulay. Kasi nga, hindi nakapamalengke yung amo ko. And kailangan kasi sa baunan niya is merong kanin, merong karne, and 2 piraso na ng gulay. Kung hindi gulay, isang itlog, isang gulay, ganun. Tapos walang partner ngayon na gulay. And sakto nung time na yon, bumili ako ng choysam sa labas. So, ngayon, nung medyo nasaktan nga ako nun kasi wala namang problema na kami. So, wala na kaming ilalagay sa lunchbox. Yung ulam niya nun is karne, baboy, and then kanin, and then itlog na fried egg. Walang gulay kasi wala talaga, kahit tigain namin yung ref, walang laman. So, akin lang yung sa taas na ref, yun lang yung may laman na prutas, mangga, saging, and then yung gulay, itlog, pa yung bagoong ko doon. So, nung nandun na siya sa kwarto, tinext ko siya, sabi ko sa kanya, meron akong gulay dito, gusto mo ipabaon ko bukas kay sa bata. And ang tagal siya na guys, hindi nag-reply, siguro mga 20 minutes. So, iniisip ko, baka nandiri to sa binili kong ulam, sa binili kong ayaw siguro. Tapos sinayaan ko, tapos biglang nagsabi na, do you have enough? Sabing ganun. Tapos sabi niya, thank you so much, you're so kind. So, wala siyang sinabing oo or hindi. Basta niluto ko lang yung gulay na yun, 3 piraso. And kinuha ko lang yung mga dahon, kinat ko. Tapos kinabukasan, nag-thank you siya sa vegetable. And nagulat siya nung pag-uwi, naubos ng bata yung gulay na binigay ko. So, ayun guys, give and take lang kami dito. And mas gumaan ngayon yung trabaho ko, mas pinapabayaan ako. And wala siyang pakialam sa akin. Sana nga hindi siya magbago para tumagal pa ako dito kahit papano. So if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye.